Solid. Perfect. Perfect ka nga. Ay, si Jordan. Teka. Okay, isa pa. Smile. Smile. Hi guys, it's me Dan and welcome back to my channel. 3 weeks ago, nagpa-check up kami sa eye doctor. Ako may grado talaga yung mata ko, si Ding wala. Pero since covered naman siya ng insurance niya, yung vision, nagpatingin na rin siya. Kasi naghahanap talaga ako ng Ray-Bans na sunglasses. Tapos, napanood ko sa TikTok, nagpagawa siya ng sunglasses with prescription na Ray-Bans. Tapos, na-cover siya ng vision insurance niya. Pero, syempre may binayaran pa rin siya. Then, yung kinuha nga niya is Ray-Ban Meta, yung may camera na Ray-Ban. So, niyaya ko si Ding, nagpa-schedule kami ng appointment. Ayun, nagpagawa rin ako ng sunglasses with prescription. That was 3 weeks ago. Kasi hindi available yung design ng frame na gusto ko. Then, sabi nung optician, pwede niyang orderin yon sa Luxottica. Kailangan ko lang mag-wait ng 3 weeks. So, eto na siya. Nakuha na namin kanina. After saktong 3 weeks talaga. Wala na siyang box nung binigay sa akin. As in, ito na lang. Hindi na rin niya ako tinanong kung anong color. Pero okay lang. Gusto ko talaga black kasi lahat na ng Ray-Bans ko, puro brown. Ngayon ako nagkaroon ng Ray-Ban na black yung lalagyan. Buksan na natin siya. Na-try ko na siya kanina kasi pinatry sa akin doon. Lens cloth. Kasama din dito yung original niya na lens, yung may pangalan na Ray-Ban. Tinanggal yun kasi nga nilagyan siya ng prescription. Since parang matagal-tagal na rin, nung medyo tumaas na yung grado ng mata ko, hindi na talaga ako makapagsuot ng sunglasses sa labas. Kasi nga, di ba, usually yung mga sunglasses wala namang prescription yun. So, nahihilo talaga ako pag lalo na pag nasa labas, tapos magsusuot ako ng sunglasses, yung regular na sunglasses. So, hindi na talaga ako nagsusuot. So, when I learned na pwede palang magpagawa ng prescription sunglasses and i-cover pa siya ng insurance, so go agad ako. Sayang nga last year kasi nagbabayad na rin naman si Ding nun. Sana last year nakapagpagawa rin ako. Kasi every year meron siyang budget na parang $200 for the frame, tapos free yung mga eye check-up, yearly yun. So, sayang last year hindi namin nagamit. Kaya ngayon, kumuha na agad kami. Nagbayad pa rin ako ng $123. Pero mura na rin yan guys for a Ray-Ban, diba? Kung sa Philippines din naman kayo makakabili ng tag $123 na Ray-Ban. Tsaka kahit dito, wala naman tayong mabibili na 123 Ray-Ban. So, sulit na rin siya. Tapos magagamit ko siya talaga since meron na siyang prescription. So, nung nakita ko talaga to dati pa, nakita ko siya sa store. Nung nagpunta kami New York, dun sa may The Edge, may Ray-Ban store. Nakita ko to and sinukat ko. Sobrang ganda. This is the Ray-Ban State Street. So, wala na siya guys nung Ray-Ban na logo dito. Kasi nga pinalitan siya ng lens. May prescription tapos pinagawa ko rin siyang polarized. So, kaya nagmahal din siya kasi pinagawa ko siyang polarized. Kung hindi siya polarized, parang mga 70 lang yung idadagdag ko. Para siyang wafer din, pero medyo mas stylish lang siya ng konti kasi ganyan siya dito, makapal dito, tapos may parang boxy yung design nung dito sa may bridge. Binigay naman sa akin yung original niya na lens, nandun nga lang sa drawer ko, nilagay ko na doon. So, if ever gusto ko siyang palitan into its original na lens, pwede. Tinry ko rin siya kanina sa clinic. And okay naman yung grado niya. Pwede na ulit akong mag-sunglasses pag lumalabas kami. Sobrang happy ako. Next year ulit. Yung regular na eyeglasses naman. Ang daming pwedeng pagpilian doon ng mga brands. May Prada, Gucci, basta ang dami. Sobrang dami. Mga Ferragamo. So, ang napili ko kasi Ray-Ban. Kasi ang mahal na ng mga Prada and Gucci. Ang laki rin na ika-cash out ko doon. Ito talaga yung gusto ko na frame. Nung nakita ko talaga siya sa Ray-Ban. As in, nagustuhan ko talaga. Kaya, nag-search ako nun sa TikTok. Then, nakita ko nga yung video na pwede pala siyang ipagawa using yung insurance. So, ako naman, dependent lang naman ako ni Ding. Pero, kinuha rin niya kasi ako ng vision insurance since meron ngang grado yung mata ko. Siya wala. Di yun, nagpatingin nga rin siya. Wala namang grado talaga yung mata niya. Pero now, meron konting-konti lang. So, pwede na rin siya magpagawa. Hindi pa lang siya nakakapili that time ng frame na gusto niya. Kasi, yung huli niyang Ray-Ban na binili is yung waferer, yung favorite niyang gamitin. Sabi ko, gano'n na lang ulit. Kasi medyo luma na yun.
Pero magtitingin muna daw siya ulit ng frame na gusto niya. Then, magpapagawa din siya doon. So, tapos kanina, dumating yung credit card namin from Apple. Finally, na-approve na yung Apple credit card namin. Kasi last time, nung bibili si Ding ng Apple Watch, nag-try kaming mag-apply nung nandun kami sa Apple kasi gusto sana namin i-installment siya. Tinry namin mag-apply pero hindi na-approve kasi wala pa raw kaming credit score. So ngayon, naka 6 months na kami mahigit dito and tinry ulit niya mag-apply and yun, na-approve naman. Tapos ako, ginawa niya akong family or extension, ganun. Parang co-owner. Basta ginawa niyang co-owner. So, meron din akong card. Ayun, dumating ngayon yung card namin. Bilis lang. 3 days lang yata or 2 days nandito na. Pinadala nila through UPS. Yung kay Ding na open na niya kanina. Pakita ko sa inyo kasi i-unbox ko for TikTok and Reels. Yung kay Ding na lang pakita ko sa inyo. Ang cute. Parang, hi! Say hi! Hi guys! Hi guys! Parang laging experience pag mag-open ka ng Apple products. At ito, kahit credit card siya, experience pa rin talaga. Nandun yung box. Nasaan ba? Natapon na yata ni Ding. Pero ito siya, ang ganda ng lalagyan. Ibang-iba dun sa mga traditional na credit cards natin. Ang ganyan itsura niya, ang ganda, diba? Naka-debossed pa dito yung Apple logo. Tapos, when you open it, ayan, makikita mo na dito yung card. Kay Ding kasi ito na card. Tapos, pag inactivate mo siya, ang bongga talaga. Hold iPhone here to activate card. Diba? Ang bongga, igaganon mo lang yung cellphone. Parang ganun. Gaganyan mo lang. Tapos mag-activate na siya. Pero since hindi to akin, hindi siya mag-activate. Tsaka na-activate na siya ni Ding kanina. Tapos, ito yung card. Paano ba itong buksan? Ayan. White lang siya, may Apple logo, tapos yung chip dito, then yung name ng owner, nung account holder. Tapos sa likod, wala siyang anything na details nung card. Nandito lang yung Goldman Sachs na name, yung partner bank ng Apple, tapos Mastercard. Mastercard itong Apple card. And guys, titanium siya. Metal siya. Ang ganda, grabe. Hinahagis-hagis nga ni Ding kanina. Ang bongga, diba? Pwede namang wala siya kasi pag ang gagamitin mo mismo yung Apple Pay, 3% siya yung daily cashback na makukuha mo sa Apple, tas sa Nike, sa Panera Bread, sa Uber. Ayun, marami. Ipa-flash ko na lang din dito sa screen. Tapos, 2% sa kahit anong store establishment. Basta merong Apple Pay, 2% yung makukuha yung cashback. Pag ito naman yung gagamitin nyo, Apple Titanium Card, 1%. Kahit saan, guys. So, lahat ng purchases nyo may daily cashback. Yung daily cashback na makukuha nyo, automatic, pag inopen nyo yung high yield savings account ng Apple, oh my gosh. Mamaya ulit guys, kasi susundo na ako kay Savia sa bus stop. Okay guys, nandito na ako ulit. Dito na si Savia, nasundo ko na siya. Hi ka muna, Savia. Hi! Hindi ka kita. Hi! Kakagaling lang niya sa school, sinundo ko dun sa bus stop. Hi guys! Now it's part 2! Part 2. Nakalimutan ko na kung ano yung huli kong sinabi about sa Apple Card. Ayun, no annual fee rin siya. Maganda siya kung mag-i-installment ka sa Apple. Yung mga Apple products niya, 3%. Then yung daily cashback niya, 0% APR siya. So, as in, walang interest kapag nag-installment ka ng Apple products. And then, may nakakonect nga rin sa kanya na high yield savings account na right now, nasa 4.5% yung APY niya. Malaki-laki na rin yun for a high yield savings account. Kung nandito na kayo sa US and hindi pa kayo aware sa high yield savings account, better mag-open kayo ng high yield savings account. Kung hindi nyo pa siya alam, siguro I'll make a separate video kasi medyo mahaba siyang usapin. Nakakonect na siya, nandito lang din siya sa wallet app ng iPhone. So, nandito yung card, nandito yung high yield savings account. I also have another high yield savings account, yun namang sa Ally. Mas mababa siya ng konti, parang 4.35% yung APY niya. Kung meron kayong pera like emergency fund or nag-iipon kayo for something, house or sasakyan, then meron kayong
pera na iniipon, mas maganda kung doon nyo muna siya i-park sa high yield savings account. Yun, kapag mag-open din kayo ng Apple Card, better pag pag 6 months and above na meron na kayong credit card. Pag meron na kayong credit score talaga. Kasi hindi kayo ma-approve kung wala pa kayong credit score. Si Ding, nung nag-apply siya for Apple Card, nasa 760 na yung credit score niya. Sinabi pa ito. Kaya kasi ate. Very good na dapat yung credit score nyo para ma-approve kayo for Apple credit card. Guys, alam nyo, sayang. Kasi nung nag-apply si Ding, hindi ko naman alam na pag may referral link pala siya or ni-refer ka ng friend mo, makaka-receive ka ng $30 dun sa nag-apply. Tapos $25 dun sa nag-refer. So, sayang din. Sana naghanap ako na may Apple Card, tapos nagpa-refer ako. So, kayo, kung mag-open din kayo ng Apple Card, maglalagay ako ng link sa description box below para both tayo merong credits from Apple. Sayang din kasi. 2.5 din halos yun sa peso, diba? So, ayan, na-unbox ko na yung bago kong Jordans. This is the Jordan 1 in Galactic Jade. Ganda ng color. Thank you, babe. Hi guys, Mommy got food. And we're opening it now. We're opening it now. Kasama ka? I get something, Mommy. Kakarating lang nito, guys. This is from Wii. It's an online Asian store. Meron siyang app sa Android and iPhone. Sobrang convenient niya. Ito, yung Wii is online lang talaga siya. Wala siyang physical stores. Second time ko na umorder sa Wii. Sobrang satisfied ako dun sa first order ko. Kasi bukas, pupunta kami dun sa tita ni Ding. Like Lola, Kay right? Lola. Yeah. Punta kami That's doon our and grandma. naisip kong magdala nung Mulax na ensaymada. Kasi last time dito ko rin yun binili sa Wii. Nung time na hindi ako makapag-grocery kasi nandito yung mga kapatid ko. So, ayan, umorder ako ng dalawa. Ngayon, i-unbox natin siya. Konti lang naman to, sinabay ko lang. Kasi twice a month, nagpupunta din talaga kami sa Asian store. So, ito yung mga kulang ko lang for this week. Naka-deliver lang niya, guys. Tapos, ang bilis lang din dumating, kaya ang saya. Umorder lang ako nung isang araw. Tapos, na-deliver na rin siya ngayon. It's Mama's sister. That's your sister? Mama. Mama's sister? Yeah. Oh my gosh. Ang laki. Dalawa lang yung laman nitong box na to. Bok choy. Mahilig kasi din sa bok choy. Sobrang fresh pa niya. Kaya natutuwa rin ako umorder dun kasi sobrang fresh pa talaga ng mga gulay nila. Bumili din ako ng luya. Luya? Ayan, dalawa siyang malaki. Pang tinola. Yan lang yung laman nitong box na to. Sinirada. Egg. Bumili ako ng salted egg, salted duck eggs, kung sa atin yung itlog na pula. 6 pieces to. Na-try ko na rin to dati. Bumili ako sa Asian store ng ganito, dun sa 99 Ranch. Ganito rin siya. Masarap siya kasi hindi siya sobrang alat, tapos nagmamantika siya. Kaya bumili ulit ako ngayon. Tsaka mahilig din talaga ako sa itlog na maalat. Nagkikrave ako sa mangga. And wala ditong Indian mangoes. Nandito kasi yung apple mango. Ayoko ng lasa nun. So, eto. Nakita ko dun sa app. Kaya natakam ako. Bumili ako nitong dried mangoes and pineapple mix. I also got, ayan, laki pala nito, ox and palm corned beef. Initially, yung order ko is yung Pure Foods na corned beef, kaya lang, na out of stock nung order na ako. Pero nasa cart ko na yun, kaya lang nawala. Kaya yan na lang. Nakita ko naman sa reviews na mukhang masarap siya. So, yun yung in-order ko. And yung last dito sa bag na to is Marca Piña na soy sauce. Kahit sa Pinas,
Marca Piña talaga yung ginagamit ko. Gusto ko talaga yung lasa nito. Ayoko nung lasa nung isa, yung letter D, yung simula. Hindi ko gusto yun. Tapos kung walang Marca Piña, ang ginagamit ko is yung Select. Meron pa ako, hindi ko pa ubos yung Marca Piña ko dyan. Pero bumili na ulit ako para may stock ako dito. I think nandito yung mga frozen. Galing, diba? Nakalagay pa siya dito sa bubble wrap na insulated. Nakatanggal naman pala siya dito. Ang dami nila guys doon na mga Asian cuisine. Like Philippines, Vietnam, Korea, Thailand, Indian, Chinese, Japanese. Ayan. Ito yung frozen na isa kong binili. It's the Bye, Mommy. Manila's Ihawan na sweet longganisa. Hi! Dati binili ako ng kuya nito. Nung nakabili siya sa Filipino store. Nasarapan kami. Para siyang legit talaga siya na longganisa. Para siya yung longganisa sa Taal. Kaya gusto namin yan. Tapos, may kasama pa siyang ice pack. And then, ito, sobrang excited ako. Pure Foods Tender Juicy Hotdog. 6 months na kami dito sa US, guys. And ngayon lang ulit ako makakatikim ng Tender Juicy Hotdog. Kaya excited ako dito. Pero, iba yung packaging niya, guys. Ito mukhang, talaga siya, yung pang-export. Hindi siya katulad ng packaging nung sa Pinas. Pero, guys, kahit sa Pinas, hindi naman ako sobrang hilig sa hotdog. Pero namimiss ko na rin yung lasa ng Tender Juicy. Kaya, ayan. Bumili ako nitong frozen golden pompano. Favorite namin ngayon yung pompano dito, lagi. Kahit fried or sinigang or ginataan, lagi akong may stock ng pompano. Meron pa ako sa ref niyan, pero bumili na ulit ako. And then, ito, last guys, is yung mulak ensaymada. Ito is yung ube flavor. And then, I also got the cheese flavor. First time ko matitikman tong cheese flavor tsaka ube kasi last time yung binili ko, parang yema flavor yun. And ang sarap niya, guys. For sure, alam niyo na yung mulak ensaymada, pero kung hindi niyo pa alam, ito ay owned by Nino Mulak's family. Siya yung nagmamanage yata ngayon nitong Mulak's ensaymada. Pakita ko sa inyo yung loob. 12 na yung laman yan. Ito yung cheddar cheese flavor. Ito naman is yung ube. Masarap tong ube, ha. At saka, very generous sila sa sa cheese, kaya gustong-gusto ko. Tapos frozen yan, guys. So yan yung mga nabili ko sa Wii app. Sobrang convenient pag nakaka-order ka online ng mga foods na kine-crave mo. Reasonable naman yung price sa Wii. Meron dun mga items na mas mura pa kaysa sa mga Asian stores. And then, i-deliver na siya dito. And ang bilis ng delivery. I'll put a link on the description box kung gusto nyo i-download din yung Wii app. Yun lang, guys. Pinakita ko lang sa inyo to. Nilagay ko na sa fridge tong mga to. Lalo na yung mga frozen. Ang ganda kasi as in frozen pa talaga yung mga frozen na in-order ko. Yan lang, guys. Bye!